Maaring isang dahilan din, nakalimutan ko nga palang sabihin, maaring isang dahilan din ito ay umulan kasi kagabi. Isang mapagpalang araw ulit mga kalakotsero, panibagong araw, panibagong vlog po tayo. So, yon, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para kapag meron tayong mga bagong video ay agad-agad kang manonotify. So, ano ba pag-uusapan natin ngayon? Ngayon kasi may na-observe ako sa aking alagang crayfish. Ngayon, wala kaming walang brown out. So, mula pa kaninang madaling araw, mga ilang oras na brown out. So, wala pong source ng oxygen. Ayan, empty yung ating Ngayon, may nakita ako ritong isang lalaki. Ayan, Kanina ko pa napapansin itong isa na ito. Nakapatong po siya sa bato. So, ibig sabihin, maaring kinukulang siya sa oxygen. Okay? Or, maaari ding magmumold siya. Kasi, ang behavior kasi na nagmumold ay ganyan din. Pero, hindi sila dyan sa walang tubig. So, ngayon, totally wala talaga siyang tubig. Kanina ko pa nakikita yan o napapansin yan na balisa siya, lakad ng lakad, tapos, pumapatong talaga siya o umaakyat siya sa taas. So, ang napansin ko na talagang medyo kinakapos ng oxygen. Ang katunayan, siya lang naman yung medyo balisa dyan. Ayun, merong isa doon sa dulo na malaki. And then yung ating mga maliliit, okay lang naman sila. Ayan, kung mapapansin nyo, yung isa nandoon lang sa ilalim, sa loob. Ayan. So, ang isang maganda na medyo mababaw ang ating tubig ay kapag mayroon ng ganito na halimbawa kinulang tayo sa oxygen. Okay, so agad-agad sila na makakaakyat sa taas para makahinga. Hindi sila malulunod, hindi mawawala ng oxygen. Ngayon, ito yung isang maganda, isang natin na mababaw siya. Unang-una nga, yan, nakakaakyat sila yan nakapatong lang. At isang disadvantage din naman, kapag mababaw ang ating tubig, ang katunayan, ang tubig natin dito ay nasa 4 inches lang. Nasa 4 inches lang ito, ang tubig ko. At isang disadvantage naman sa isang mababaw na tubig ay madaling mag-init o tumataas agad ang temperature ng ating tubig kapag tag-araw. Yun naman yung disadvantage. Pero ang bentahe o ang advantage nito, kapag nawalan na tayo ng oxygen, ay maaari pa rin silang makahinga. Lalo na dito sa aking pond, wala akong maraming mga damo rito kasi kinakain nila. Ayan, dati ang dami niya, mabuti lang sana kung marami tayong mga damo-damo rito sa ating pond. So at least kahit paano meron pa rin silang source ng oxygen. Pero dito wala, nauubos, nakakalbo po nila yan, nauubos nila yan. Tingnan mo yung iba nandoon nakalutang. Tapos meron pa akong ganito rito. Hindi ko alam kung ano nakalimutan ko yung tawag nito. Saglit lang. Yun. Yung mga ganito. Ayan, ang dami nito dati. Kinakain din po ng crayfish natin. Ang dami niyan. Kaya ngayon, kalbong-kalbo, walang laman talaga ang ating pond na mga damo. Okay, so kapag malalim naman, balik tayo dun sa ating topic. Kapag malalim naman ang tubig, ang isang disadvantage kapag nawalan tayo ng base po sa aking obserbasyon, kapag nawalan po tayo ng oxygen, so hindi po sila agad-agad makakahinga o hindi sila makakaakyat katulad niyan yung ginagawa niya. Pero ako nagdududa talaga ako rito sa isa na to kanina pa yan. Mahina siya, mahina. Kaya ang gagawin ko siguro ay lalagyan ko ito ng
i-ICU natin ito, lalagyan ko ng ng oxygen, no, baka nahirapan siya. Balik tayo doon sa balik tayo doon. Kapag malalim naman ang tubig, ang isang disadvantage ay hindi po makakahinga o masusuffocate ang ating malulunod ang ating crayfish, lalo na kung wala ngang maraming damo, po. So talagang malulunod sila. Walang oxygen ang ilalim. Pag habang lumalalim kasi, nawawala yung oxygen ng tubig. Ngayon, kapag ka naman ang isang advantage naman na malalim ang tubig, hindi po agad siya umiinit, no? Hindi nagbabago agad-agad ang temperature ng tubig. Yun naman yung isang maganda, no po. Pero sa isang banda, parang mas ako rito sa ganito lang kakonti ang tubig, 4 inches lang. Pero hindi rin natin masabi sa inyo kung ano yung preferably ninyo, sit up ninyo sa inyong pond. So comment na lang po kayo sa baba ng bidyong ito kung ano ba talaga ang pinakamaganda doon sa mga matatagal ng crayfish, ano ba talaga maganda. Pero para sa akin, sa ilang buwan na pag-aalaga ko, mas okay ako sa ganito lang kababa, kasi dati malalim ito, nasa 8 inches ang aking tubig. So binawasan ko lang po siya ng binawasan. Ayan, so sa ngayon, ito lang yung ating update sa ating pong crayfish, mga kalakwatsero. Ayan, kung makikita natin, siya lang talaga yung umakyat, Pero ang gagawin ko nito ay ihihiwalay ko siya kasi hindi siya magmumolt, no? Kung molting kasi yan, dapat nakababad pa rin siya sa tubig. Okay, kung molting yan. Kaya kukunin ko to at ilalagyan ko siya ng lalagyan ko siya ng oxygen. Po? May ginawa na kasi ako dati, halos patay na talaga siya. Ngayon nilagyan ko lang ng oxygen, tinutok ko talaga yung oxygen, yung sa aerator. Nabuhay po siya. Babae yun actually, babaeng breeder na namatay lahat yung kanyang krilling sa kanyang tiyan. So ang ginawa ko ay ni-revive ko po siya. Ayun, na-revive po. Kaya subukan ko ito. Yun lang mga kalakwatsero sa ngayon, po. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe at nakaabot ka sa dulo ng bidyong ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Like and share na rin po para sa ating munting channel. Ayan, meron na ring doon, meron na ring medyo balisa. Pero masigla siya. Ito po kanina, mahina to Kukunin ko siya. Tingnan ko kung mahuhuli ko. Ayan, dito ko ilalagay sa container na to. Dito ko siya ilalagay. Tingnan ko kung mahuhuli. Mahina to Yun. Ayan Medyo mahina po talaga siya. Siya. Hindi ko alam kung siya kulang sa kulang sa oxygen. So lalagyan natin ng oxygen ito. Tututukan ko siya ng oxygen. Ayoko mamatay ito. Baka kasi siya ay mamatay. Or maaring isang dahilan din, nakalimutan ko nga palang sabihin, maaring isang dahilan din ito ay umulan kasi kagabi. So ang aking ang bubong nito ay ito lang. Umulan po kagabi. Ayan, basa pa nga yung at hanggang ngayon makulimlim. Kaya maaring isa rin na naging nito pala, isang dahilan. Comment naman po kayo doon sa mga outdoor na na mga may pond sa labas. Kumusta ang inyong crayfish kapag umuulan, yung mga matatagal na. Ngayon kasi first time ko pa lang to na na tawag dito, na mararanasan o may experience na umuulan. Hindi naman ganun kalakasan ng ulan, pero duda ako na isa ito sa naging naging kung bakit ito yung naging behavior niya. Baka mamaya ang ating tubig ay nanibago sila sa
sa tawag dito, tubig natin. Isa ito. Ayan, kung mapapansin, may mga bula-bula siya sa bibig. Ibig sabihin, oxygen talaga kinukulang. Or maaari nga, sa tubig din. Ano po, maaaring ganun. Kaya comment na lang po kayo sa mga matagal na pong bibreed o nag-aalaga ng crayfish na nasa labas lang po ang kanilang pond. Kapag umuulan, kumusta po ang behavior, ang ng inyong mga crayfish? At yon. Kasi dati nag-brown out kami rito lagi ng 12 hours maghapon. Okay naman sila wala namang problema, hindi katulad ngayon. Umaakyat talaga itong isa na to. Ayan, may isa pa, pero siguro lang yan, naghahanap lang ng matataguan. Ito lang, isa na to. Lalagyan ko siya ng aerator ngayon. Tingnan natin kung mga kalakwatsero, kung ang kalalabasan nito. So wag naman sanang mamatay kasi mahina talaga siya Nagre-response naman pero mahina siya. Nagre-response siya pero napakahina. Hindi magmumolt kasi kung magmumolt yan, dapat hindi siya aakyat, nakababad pa rin siya sa tubig. 'Di ba? Ganun dapat pag nagmumolt. So, ang gagawin ko nito, lalagyan ko siya ng aerator dito. Meron akong maliit na aerator. Okay. Pero ibababad pa rin natin, ilalagay pa rin natin siya dito para hindi mabago yung kanyang temperature. Meron akong aerator dito na isa.